leadeth me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness. For his name's sake, for his name's sake, the Lord is my shepherd. I shall not want, yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. They comfort me. For his name's sake, for his name's sake, the Lord is my shepherd. I shall not want. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalms 23. Hello, Mike Tess. Ang sarap po mong sumimba, ano? Actually, mga kapatid, I thank God na nagkakaroon pa po tayo ng mga opportunity na yung mag-enjoy sa Sabat, no? But eventually, malalaman natin na time will come, yung pagiging faithful Sabbath keepers po natin ay hahadlangan. Pero alam niyo po, pag dumating yon, yun yung pinakamatagal kong nihintay. Minsan nga nanalangin ako, kahit hindi ako handa, dumating na siya para sa kapakanan ng bayan ng Diyos. Mga kapatid, I believe with all my heart na kapag handa lang po talaga ang bayan ng Diyos, paparito yung Panginoon. Unfortunately, katulad nung tanong ko, handa na po ba tayo? Ay hindi pa rin po. Paano babalik ang Panginoong Jesus sa ikalawa? Anyway, one of the major reasons bakit hindi siya pumaparito, kasi meron pong napakalaking gawain na nakaatang sa ating mga balikat. Ang nakakatuwa, mga kapatid, itong pag-aaralan natin ay mga palatandaan na malapit ng pagparito ng Panginoon. Ito po yung scary thing, yung nakakatakot na bagay. Please remember this. Kung tayo po ngayon dito ay hindi handa, somewhere else around the world, there are people seriously preparing. Still, Jesus will come, baka hindi po tayo handa sa panahon na yon. Okay? Ulitin ko po, no? If we are not preparing seriously, or if we are not prepared, alam nyo po ba na nung pag-close ng ark, pagsarado po ng arka, it took 7 days before the first drop of rain. Ang sabi po ng Patriarchs and Prophets, 2 libro po yan. Spirit of Prophecy Volume 1 at Patriarchs and Prophets ay nagkaroon po ng comment ang ating Panginoon through Ellen White na ang title po ay The Same Flood. Pakinggan po natin mabuti.
Question ko yan sa Panginoon eh. Panginoon, from the Bible and from the Spirit of Prophecy, bakit po may 7 days before the first drop of rain? At ang sabi po ng Spirit of Prophecy, hindi lang po galing sa langit ang tubig, kundi bumulwak po sa lupa. At ang expression pa nga ni Ellen White sa lakas ng kapangyarihan ng tubig galing sa lupa, tumatalsik po yung malalaking bato. Okay? Now, ito po yung significant. Before close po ng Diyos, it was not the hand of man who closed the door and it was not the hand of God who opened the door. Diba? After 40 days, ilang araw pa po bago talaga binuksan ng Diyos. It took 100 plus 150 days pa bago nabuksan. Binuksan ng Diyos ang ark. Okay? Pero itong magandang nangyari na significant, na bago i-close po, di ba nanawagan pa si Noah. Then walang mga tao nagmamasid kay Noah, it took 120 years. Ang sabi ganun sabi po ng patriarchs and prophets, nakakatuwa. Biglang nagulat yung mga tao. Kasi alam nyo bakit po? Biglang dumilim yung palibot kasi there were birds from the air po na they're flying and flocking together towards the ark. Tapos merong nag-alikabukan sa palibot sapagkat 2x2 and 7x7, nag-march din po yung mga animals to enter to the ark. At sabi po, gano'n na yung mga tao. Ang sabi po ng patriarchs and prophets, momentarily impression. Parang katulad po yun ng Y2K, di ba? Nung Y2K, nasa Palawan ako nun Nasa Palawan po ako nun, nag-uwian yung mga taga-Amerika, nag-country living, bumili ng farm. Naalala niyo po yung Y2K? Babagsak daw yung mga aeroplano, babar daw, Y2K. Andun ako sa Palawan, ako yung pinakamasayang tao nun. Kasi kanya-kanyang bulutan talaga ng mga bulsa. Ang dami-dami kong sponsor nun. Crusade ako ng crusade nun tuwing buwan. Nung 2000 na yun, naalala niyo po yun? Nako, nag-enjoy po ako nun. Sarap ng pakiramdam ng aral kasi ang daming dumudukot. Pero pagkatapos ng year 2000, biglang ang tawag po doon ng business as usual. Wala na naman. So yung momentarily impression, nung COVID-19, Matthew 24, verse 7. Famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. No? Yung gutom, tapos mga pestilensya, actually part po ang COVID-19 ng pestilences. Sa Great Controversy po, chapter 36, Impending Conflict, ang pagkabanggit na Ellen White niyan, deadly taint. Pag sinabing deadly taint, atmosphere po yung karamdaman. So, sana po hindi po magkaroon ng nung tinatawag na momentarily impression. Do you know na merong isang palatandaan na hindi pinapansin ng marami? Pakinggan niyo po yung tanong ko Do you know na merong sign na sinabi mula sa lumabas sa bibig ng Panginoong Yesus mismo na hindi pinansin ng marami? The most neglected sign is found in Matthew chapter 24, verses 37, 38, 39. Ang sabi ni Jesus, it is just like in the days of Noah. People were eating, people were drinking, marrying, and giving in marriage. Bakit? May masama ba sa eating? Wala naman. May masama ba sa drinking? Normal man yan. Bakit may masama ba sa marrying and giving in marriage? Wala rin. Pero ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus doon, people were eating, drinking, marrying. Actually, ibig sabihin po noon na kahit marami kang makitang palatandaan, momentarily impression, parang wala lang, nagkaroon lang ng konting momentarily, that moment lang, baka ito na yun. Kasi sabi nga nung mga tao sa ark, sa patriarchs and prophets, baka totoo kasi nakita nila yung mga ibon, yung mga hayop, baka ito na. Pero pagpasok doon sa ark, tapos pagsarado mga kapatid, you need to understand that. Pagsarado ng ark, close of probation. Pero galit na galit yung mga tao dun sa labas. Bakit po? Niloko kami ni Noah. Kasi, bakit? 7 days after pa, bago may pumatak. Hinahanap ko sa Bible,
ba kung anong meaning ng 7 days. Ang naintindihan ko lang, God's perfect timing. Wala siyang pinaliwanag kung bakit 7 days. Kasi may mga numbers po sa Bible Spirit of Prophecy, perfect number. 7, 10, 100, 1,000, mga ganyan po, mga perfect number, especially number 7. Pero ang significant, ang mahalaga po doon, ay mauuna muna ang close of probation, sarado ng arka, but people outside the ark, they never thought that God closed salvation unto them. Ano ngayon sa ating mga Adventist yung significant po noon? Mga kapatid, mauuna po ang sarado ng pintuan ng awa. Matthew 24 verse 1. Alam niyo po yung verses 1 po dyan, 2 and 3? Na lumapit po ang mga alagad kay Jesus at sinabi, Panginoon, tignan mo tong wall of Jerusalem. Kasi that time, sa panahon ng mga disciples, ang pinakamagandang building po, structure, isa sa pinakamagandang buildings po doon ay ang Jerusalem. At ang sabi ni Jesus, walang isang bato sa kapwa bato ay mananatili. Ibig sabihin, yun po ay prediction sa prophecy, the time will come, that building will be destroyed. Ang fulfillment doon, mga kapatid, it took what? Alam niyo po kung gaano kahaba yun? It was 80 70 or 70 AD. Nung 70 AD, mga kapatid, doon nagiba ang Jerusalem. Makinig po kayong mabuti. Ano ngayon kung babasahin ko yung first chapter ng Great Controversy, ang title, Destruction of Jerusalem? Ang significance ng destruction of Jerusalem, mga kapatid, ito. Inikutan po ni General Titus ang Jerusalem. At nakulong po doon ang mga Hudyo. Pagkatapos po noon, out of nowhere, winidraw po ni Cassius ang mga sundalo. At bumilang po ng 3.5 taon yung pagkakataon na lumabas. Ang malungkot, mga kapatid, pag withdraw po, hindi sila lumabas. Kasi ang mentality po ng mga Hudyo, sila yung chosen people, hindi sila pababayaan. Out of nowhere, 3.5 years, bumalik po si General Titus. At that time, it was the final lockdown. Sinaraduan sila na wala nang pwedeng lumabas. At sa Great Controversy, merong lalaki po doon na walang pangalan. Ang sabi po sa chapter 1, merong lalaki doon, akyat baba, labas, pasok doon sa Jerusalem. Woe unto you, Jerusalem, woe unto you, Jerusalem, magbago kayo. Pero walang pakialam ang mga tao. Hanggang namatay yung lalaki na yon, nung panahon na ng siege, o yung sinugod na sabi ni General Titus, i-preserve niyo yung Jerusalem, yung templo, wag niyong pakikialaman ha. Pero ano po nangyari? Dumanak yung dugo, nasunog at talaga. Walang kahit isang naligtas doon sa lockdown. Pero before sa second siege, nakakatuwa, mga kapatid, meron pong tinatawag na Judean Christians. Ibig sabihin mga Hudyo na mga Christians. Yung na-lockdown po doon ay mga Hudyo pero hindi tinanggap si Jesus as Messiah. Pero yung mga Hudyong tumanggap kay Jesus, ay ano pong ginawa nila? Tumakbo sila doon sa Mount Pela, sa bundok. Ano po ibig sabihin nun? Country living po yun. Nakakalungkot lang po, sarap iyakan, hindi to dinidiscuss sa loob ng iglesia. Pag may nalaman ka nag-country living, ako po hindi takot, kahit hindi na ako makabalik next time. Kasi pag sinabing, nag-country living, ay opposite yun, hindi pa panahon ng pagtakbo. Hindi po kami tumakbo. Kasi yung pagtakbo, bago pa akong binyagan, alam ko na yan, tatakbo tayo sa ilang. Ang tawag po doon, fleeing time, pagtakas sa ilang. Pero yung country living, hindi pagtakas. Basahin nyo sa country living, sa last day events, na yung country living, preparatory po doon sa pagtakas. Pero yung country living, walang binanggit sa Ellen White kung gaano kalayo ang malayo at gaano kalapit ang malapit. Ang naintindihan po namin,
hindi masyadong malayo sa syudad para ikaw ay makarating pa mangaral ng syudad. Kaya kami po, ang pangangaral namin sa syudad, pero hindi kami nakatira sa syudad. Hindi gaano kalapit para masanay kang lagi ka sa syudad. Hindi po pinag-aaralan po ito. Kasi pag binanggit country living, offshoot yan. Mga kapatid, bago pa akong binyagan, alam ko po, kailan ba yung fleeing time? Ang fleeing time po, pagdating po ng death decree na. Hindi ka tatakas sa ilang dahil takot ka, kundi kaya ka tatakas para ma-preserve mo ang Sabbath keeping. Okay? Yung mga nag-country living po ngayon, hindi pa tumakas. Pero pag hindi po tayo nakinig sa salita ng Diyos with regards to country living, kasi wala namang ibinigay na kaligtasan ang Diyos sa bayan ng Diyos doon sa fulfillment ng Revelation 13, 15, 16 po hanggang 17, yung you cannot buy or sell. Kapag inimplementa silang mga hindi tatanggap ng tatak ng hayop, which is Sunday worship, ay ano po, hindi sila makabibili, hindi sila makapagbibili. Ganun po nung nangyari ng lockdown. Kung wala kang QR code, hindi ka pwedeng pumunta sa talipapa, sa palengke, pinagbabawalan ng lumabas ng bahay. Hindi po ito takutan. Reality po itong nangyari ng COVID-19. Okay? Mga kapatid, mauuna po ang close of probation. Ang nakakatakot mga kapatid, ang Sunday law, sinabi ng great controversy, concealed na katago. Hindi i-announce po yan sa TV. Hindi po yan i-announce sa radio. Hindi po yan sa newspaper. Oy, Sunday law na! Ang sabi ng Spirit of Prophecy ng great concealed na katago po. Yan yung pong tatalakayin natin. Na baka papalapit na ng papalapit, wala tayong kamalay-malay. Kasi before Sunday law comes, kinakailangang silyado na ang bayan ng Diyos. Kapangyarihan ng banal. Kasi kung hindi ka silyado mga kapatid, lulundag ka palabas. Kasi hindi mo kakayanin yung katulad ng nangyari ng COVID-19. Hindi mo kakayanin, hindi ka makakabili. Hindi. Ngayon, wala pang subukan na ganyan eh. Alam niyo po ba sa great controversy sa panahon ng Dark Ages? Gusto ko pong mangyari sa atin yun. Kasi akala ni Satan, kapag pinarsikit pinatay ang bayan ng Diyos, titigil ang Christianity. But during the Dark Ages, Satan was defeated. The more he killed Christians, the more nang sabi po ng Great Controversy, chapter 2, persecution of the first centuries, pag nahuhulog po yung dugo nila sa lupa, nagge-germinate. Ibig sabihin, symbol po yon na ang patotoo nila, ang siyang lalo pang nagiging dahilan ng interes ng mga tao why they are being persecuted. And Satan will be perfect machine for deception in these last days. Sino po yung ipe-persecute pag hindi ka na kayang dayain? Ulit, ini-interview, bakit ka nagnakaw? Wala na kasing makain. Mga kapatid, let's go to our main topic, introduction. Ang haba, no? Pasensya na po kayo. Huwag kayong mag-alala, hindi po ako nagmamadali. Kasi ang alam ko sa Sabat, sunset to sunset. Okay lang? Ay, uuwi pa. Sa bagay, doon kami kila Ma'am Marlene po matutulog tonight. Global warming and climate change. Sa subtitle niya ay Climate Religion. Can I invite you to bow your heads for prayer? Short prayer lang po. Amang banal, maraming salamat nga kami po ay mga Seventh-day Adventist people of yours. At salamat din o Diyos na pinili niyo po kami na maging representante niyo sa huling kapanahunan na magdadala ng mensahe ng tatlong anghel ng Apokalipsis 14. Kami po ay nangangarap na maging kabahagi ng magla-loud cry. And help us to understand kung gaano po kami kalapit na dahilan sa mga fulfillment ng mga hula. Help us through your Holy Spirit loving Father na maintindihan ang pag-aaral na ito. Ito pong samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Prophecy as the foundation of the Adventist faith. Without prophecy, walang Seventh-day Adventist. Wala akong panahon para i-discuss po yan. Pero I believe with all my heart, ang pundasyon po ng Adventist faith ay hula. Okay?
Ang sabi po sa Gospel Workers, page 148, paragraph 1, ministers should present the sure word of prophecy as the foundation of the faith of Seventh-day Adventists. Unfortunately, marami pong mga ministers hindi nagbabasa ng last day events, takot yatang magbasa ng great controversy. Alam niyo po ba na maraming mga missions ngayon all over the world na pinagbabawal na i-present on public ang mark of the beast, yung Sunday worship? Bawal din i-discuss ang mga 7 last plagues. Bawal banggitin ang Papa on public. Nakita ko na lang matapang yata by group ang kay Dog Bachelor. Kasi bakit po? Kasi independent sila. Even though they're working with the mission work, pero hindi po sila under ng mission. Ang mga missionaries niyan po ay hindi under salaried workers ng mission. Kaya hindi sila pwedeng pigilan. Papa, alam niyo po ba kung bakit mahalagang great controversy at last day events? Especially ang great controversy na libro, siya po yung magla-loud cry. Kasi yung third angel's message, siya po yung mag-e-expose ng man of sin. Okay? Foundation po ng pananampalataya ng Seventh-day Adventist ay prophecy. At ang sabi diyan, the prophecies of Daniel and Revelation should be carefully studied in connection with them. The words, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Daniel and Revelation. Napakahalaga po niyan. Kaya ang sabi po ng Daniel 12:17, paulit-ulit ko po yan. Let's read. And the dragon was wroth with a woman and make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Again, ang dalawang criteria o pagkakakilanlan po ng remnant of her seed na siyang ipe-persecute po, make war with the remnant of her seed, hindi po yung woman, kundi yung remnant, yung nalabi ang uusigin. Ang sabi po dyan sa red letters, ang sabi po, the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. One way or another, we cannot deny the writings of Ellen White. Okay? Isaiah 1:9, yan yung pabalik-balik ko. Sabi diyan, except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant. And the Lord is inviting us this afternoon na manalangin na sana kasama po tayo doon sa maliit na pinili o nalabi. At kung wala po nitong small remnant, we should have been katulad tayo ng Sodom and Gomorrah. Dumating na po sa point, mayroong isang church po sa Cavite Mission na mayroong pong kumanta roon na nakabakla na naka-Sabbath dress. At marami nang sumasayaw na mga Adventist. Pwede ko kayong next time lang siguro, pakitaan ko kayo ng mga Adventist sa Amerika, may mga kwintas, may mga singsing. At pinopromote na rin nila ang LGBT. Sa Lumalinda, marami. May mga hospital po tayo na merong special offer po sa mga LGBT people. Bakit kaya? Subukan yung tanungin po, pag-aralan kung bakit pumapasok na po yan. Kasi very small remnant lang. And I pray na sana ako at ang aking sambahayan kasama po dyan. Okay? Pero ang good news niyan, yung very small remnant na yan, sila po yung magre-represent ng 144,000. Totoo po yan. Ang sabi po dyan, Testimonies Volume 8, 302. The solemn messages that have been given in their order in the revelation are occupied the first place in the minds of God's people. Nothing else to be allowed to be engross our attention. Ibig sabihin, sana sa huling kapanahunan, makita natin ang kahalagahan ng aklat ng Apokalipsis. At walang ibang mga pag-aaral dapat na hindi natin bigyan ng attention. Bakit po? Kasi ang fulfillment ng aklat ng Apokalipsis will make us more ready. Tuloy po tayo. Daniel chapter 12 verse 1, let's read. And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people. Si Michael, walang iba po, si Jesus. And there shall be a time of trouble. Bakit tatayo si Jesus? Standeth for the children of thy people, para sa kapakanan ng kanyang bayan? Kasi
Pag dumating po yung persecution, he needs to stand or he needs what? The symbol of standing of Michael will be the symbol of he will finish his work as mediator. At pagkatapos po nan, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time of trouble, and at that time thy people shall be delivered. Ibig sabihin, sa panahon ng persecution, yun yung panahon that Jesus will come for the delivery. Final deliverance. Okay? And at the time, thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Ang bawat isang nakasulat sa aklat ng buhay. Tuloy po tayo. Matthew 24. There shall be great tribulation. Ito po ay ano po? Sabi diyan, there shall be time of trouble such never was since there was a nation. Ang sabi mula sa bibig ni Jesus, mga kapatid, Matthew 24:11, let's read. At 21, sorry. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world of this time, nor ever shall be. Pag in-explain po ni Ellen White, mga kapatid yan, ang persecution that approaching, ang great tribulation, yung ating ano po, yung speculation natin, mababaw daw po yan, mas matindi yung mangyayari. Doon sa final. Kasi final test nga eh. No? Matthew 20:7. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines, highlighted, and pestilences, and earthquakes in diverse places. What is the condition of the earth today? Alam po ba natin, there are almost 18 billion of people in the world today. Kinakabahan po yung napakaraming mga world leaders niyan at mga scientists. Bago lang po lumabas, last week, I think nung last Sunday, 1 week na po bukas, lumabas po yung sa YouTube na may ginagawa na namang eksperimento si Bill Gates at pati yung Japanese country. Si Bill Gates po ay nagpo-promote, mas mabilis ang reproduction po ng mga uod. And they're planning to make it, engineered hamburger. Pero hindi po karne ng baka ang nakalagay, kundi uod na. Nagpapa-germinate sila. Nasa YouTube po, ang Japanese naman po, mas, kung sa Bisaya pa, ngilngig kaayo. Sinong Bisaya rito? Yung ngilngig po ibig sabihin, alam niyo bakit? Kasi, pinoprocess nila yung pupo ng tao. Kasi mas mataas ang protein ng pupo ng tao. Lilinisin lang nila at gagawin nilang hamburger. Nasa YouTube po yan. Nakakatawa, pero seryoso sila. Bakit po? Kasi there is scarcity of food. Pag-aaralan po natin, documented po yan. Do you know that 80 million people are added every year in the world today? 80 million per year. Pag hindi nila napigilan yan, mga kapatid, I tell you. And unfortunately, maraming maraming state leaders, government leaders, they don't believe on God. They don't believe on second coming. Mamaya papag-aaralan po natin yan. Sabi po dyan, by the year 2050, sana wag nang abutin, population will be 9.5 billion. Pag tinanong yung mga scientists yan, the world will fall. It cannot sustain food for humanity. At according sa mga scientists, ang mga tao, instead na ang pagdami ng population, mas marami yung liability. Ibig sabihin, instead na maging blessing at makatulong po paglago ng earth, is nagiging liability. Sila yung masyadong nag-a-abuse ng kalikasan ng sanglibutan. That's why matagal na. Hindi pa ako Adventist yung programa ng Save Mother Earth. Alam nyo kasi mahilig ako sa mountaineering. Kami po yung nag-organize sa Mountain View College ng AMF, Adventist Mountaineering Federation. Kasama po ako doon. Binata pa po ako. Kasi nung wala pang federation ng mga Adventist, sumasama po kami sa kasi ang official Mountaineering Federation sa Pilipinas po, non-Adventist group yan ay MFPI, Mountaineering Federation of the Philippines, INC.
At sumasama po kami noon doon para makasabay sa Mount Apo. Pagdating po doon, hihiwalay lang kami. Yung mga mountainers po ng mga, yung iba't ibang religion, yung mga Katoliko, pagdating mag-iinuman. Tapos nagsasayawan doon kung anong ginagawa. Sabi ko, hindi pwede ito. Then we organize MFP, ng AMF, Adventist Mountaineering Federation. Okay? Do you think God will allow pa ng 2050? Wag naman. Sa bagay, okay lang, patay na ako niyan. Ang kinakatakot ko, yung mga bagong henerasyon. Mga kapatid, ako po'y nabautismo na dahil age of 18. After my baptism, open heart po ito. Sobrang sigla po namin nung mga taon na yan. Kaya po ako mahilig kumanta. Sa amin pong iglesia sa Langgam, halos lahat kami marunong gumitara. Tapos kahit kami mga lalaki, may mga sombo kami. Tapos natutulog kami sa simbahay. We know the doctrine. We do house to house. Pag may mga kahit malayo po, San Pedro, Laguna, Calamba, pumupunta kami, may mga crusade doon, tumatin kami. Yun yung upbringing ng mga kabataan ko nung 1985, 86, hanggang 90s. Today, kahit maghapon sa simbahan ng mga kabataan, kahit I tell you, sa Mountain View College, lalo na yung nasa likuran nakaupo ng mga kabataan, cellphone. Meron pa nga akong nadaanan na Sabadong-Sabado eh. Kasi, Sabadong-Sabado, nadaanan ko galing sa cafeteria. Doon ako kasi worker ng cafeteria, nutritionist si Mrs. Mga anak ng faculty at academic students. Pag tingin mo, akala nila, hindi mo alam. Pag tingin mo, Sabadong-Sabado, nagpo-pornography. Nakakatakot po. Sana naman dumating si Jesus next year. Oh? May 3 akong babantayan. Kaya yung 2, wala pong cellphone pa yan. Pero panayang hiram. Yung isa may cellphone, pero guarded yung cellphone yan. 5 to 9 lang. Ngayon, binawasan, 5 to 8 lang. Alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, pwede siyang gumamit ng phone. Pag hindi namin kasama, at kasi missionary full-time na yan eh, merong pinagbibili na nakukuha ng phone niya. Kasi minsan nakakalusot eh. Ang higpit namin, no? Panatik ko yung pamilya niyong bisita ngayon, panatik ko. Pero so what? Kasi kami naman, ang pananagutan namin, hindi naman, actually, hindi ko kayo pananagutan una. Yung pananagutan ko yung mga anak ko. Yung mga tao sa palibot, secondary na pananagutan yan. Ang pananagutan nyo, sarili nyong sambahayan. Nakita nyo po? Bahalang kung ano isumbong sa akin. Kaya sila pong mga anak po namin ay mga naka-homeschool. Kapatid, alam ko yung alam mo na alam yung alam ko alam mo yung mga homeschool na yan. Hindi po ibig sabihin maliligtas po kami. Naniniguro nga lang po kami. Okay? Famines. Gaano ba katindi yung famines? Walang pakialam ang mundo ngayon yan. Do you know that 1 billion of people today sleep at night without food in their belly? Ito'y galing to sa Adventist book na kinunan ko, nakalimutan ko yung author. Naging one of the books of the year, pero before pandemic, sino nga author nito? Malipis na isa na libro. Okay? Do we know that 1 billion of people with food but malnourished and subject to die? Do we know that 1 billion of people today are eating anything and everything para lang makasurvive? Do you know that 20,000 die each day? Tapos yung mga namamatay na yan ay ages 5 below? But people don't know. People don't care. Mga kapatid, ito yung matindi. Nasa Times Magazine po yan. Pinicturan mo yan po yun ng isang photographer po ng Time Magazine. At yung story na yan, tumulo yung luha ko. Na una kong narinig yan ay sa pulpito ng Mountain View College. Yung vulture pala ay patiently naghihintay doon sa bata na mawala ng hininga, at pag nawala ng hininga at man-recognize siyang patay na, saka siya tutok. Saka siya tutukain. Nasa isip ko kasi Bisaya eh. Grabe, no? Tapos I don't know how true it is. From the preaching of that illustration, actually,
nag-suicide po ang photographer because of her guilt. O, his guilt ba yun? Nakalimutan ko na. Ang sabi daw, nagpakamatay sapagkat he was so guilty o she was so guilty na wala siyang ginawa, pinicturean lang, pinapublish niya lang. Ang bata namatay sa gutom, then nung namatay, kinain po ng vulture. Mga kapatid, ang sabi po dyan, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom. Imagine mo yung 80 million per year added to our population. And they see that the world's population is swelling and they need to do something else. Influential, wealthy, powerful politicians and businessmen and the population plan. Okay? Marami akong picture dyan. Huwag nyo nang alamin kung sino po yan, napakarami, pero may ibabanggit po kung ilan dyan. Okay? The story of global depopulation. Ang kasaysayan ng ano po, kasama po yan dyan, eugenics, fluoride, vaccines, GMO, war, drugs, and arms. Ang sabi po kanina sa Matthew 24, at magsisitindig ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian. Alam niyo mga kapatid, that war will never stop until second coming. Bakit? Because weaponry is the biggest business in the world and number 2 is drugs. Weaponry. Alam niyo po ba ang weaponry, pag may gera, negosyo yan, meron niyang tinatawag na ano po? Ano nga yung tawag yung pagka may presyo ng kotse, ganyan, mag-aanuhan? Bidding, auction. Pag may mga gera po, ay may mga auction. Kung sino yung makapagbebenta ng magagandang weaponry. That's why war will never stop. And one way or another, war is a legal way of diminishing world's population. Wala nag-away Nakaplano po yan mga kapatid. Okay? Ito po ay monument sa Georgia. I don't know kung kapatid, narinig mo itong Georgia Stone? Are you not familiar? Okay? Ito po ay nasa Georgia. Ang pangalan po niyan ay Georgia Guidestone. Ito po yung documentation niya. The origin of this strange monument is shrouded in mystery because no one knows the true identity of the man or men who commissioned its construction. All that is known for certain, it is that in June 1979, a well-dressed, articulate stranger visited the office of Alberton Granite Finishing Company and announced that he wanted to build an edifice or building or structure to transmit a message to the mankind. Sabi niya, gusto ko magtayo ng structure na merong mensahe na ibibigay sa sangkatauhan. Yan po yung actual picture. 4 po na bato yan at kaliwat, harap at likod po ay may nakasulat po yan na mga 10 Commandments. Okay? Na ito po yung sabi, on one of the highest hilltops in Elbert Country, Georgia, stands a huge granite monument engraved in 8 different languages. On the 4 giant stones that support the common capstones are 10 guides or commandments. That monument is referred as the Georgia Guidestones. Ano po yung 8 languages? Ito po yung 8. English, Spanish, Chinese, Russian, Arabic, Hebrew, Swahili, Hindi. Alam natin yung ano po, yung English, worldwide. Spanish po, napakalaki. Hindi lang po yung Spain, marami po. Chinese, one of the biggest population in the world. Russian is very big country in Asia as well. Arabic, Hebrew. At yung Hindi, yung katapusan, yung Swahili, hindi ako masyadong familiar. Hindi is in India, one of the biggest population din in the world. Okay? Ano po yung first commandment? Ito po yung first commandment nila. Yun ang minemorize ko Let's read. Maintain humanity under 500 million people in perpetual balance with nature. Mapanatili lamang po ang 500 milyong katao para mabalanse po. Yun ang tinatawag sa mountaineering seminar po namin sa Basic Mountaineering Course 1 and 2, Ecology.
Kasi pag sumobra po dyan at hindi mapigilan mga kapatid, I tell you, kaya marami na. Alam niyo po ba kung bakit sinubukan nilang pumunta sa buwan daw kung totoo man yun? Bakit sila gustong pumunta sa Mars? Kasi nagbabaka sakali sila na kung hindi na kayang mag-sustain ng buhay dito sa lupa, eh di sa ibang planeta. Ang hindi nila alam, may sinabi ni Ellen White na marami pong mga planeta na may mga nabubuhay doon na hindi nagkasala. At yung gusto ko doon, kasama yon sa dadalawin po sa 1,000 years. When Jesus will come, then 1,000 years will happen. At kasama po sa activities yan, yung pamamasyal sa lugar ng mga planetang hindi nagkasala. Pero ang counterfeit po niya ng Hollywood ay may mga planeta pong ano po, mayroong malaking ulo, maraming mata, may sungay, di ba yung mga counterfeit yan? Pangit ng mga itsura. Pero sabi ni Ellen White, meron pong mga hindi nagkasalang planeta. At naging, ano po, sabi pa ni Ellen White parang sila'y nainggit sa Earth. Bakit? Kasi dito po bumaba si Jesus para mamatay. What a wonderful thing. Yan ang wala na pag-aaral sa ibang hindi naniniwala sa spirit of prophecy. Marami pong pag-aaral na meron tayo na hindi po alam ng mundo. Exclusively. At ako ay hindi magdadalawang isip po na tanggapin ito. Okay? Ang sabi dyan, world population 7.7 billion. Limiting the population of the earth to 500 million will require an extermination of how much? At least 90% of the world's population. Bakit po? Sabi ng isang historian, si Jacques Yves Cousteau. No? Researcher, scientist, photographer, mga kapatid, filmmaker, innovators. Sabi niya, ang problema ng sanglibutan ay overconsumption. Ibig sabihin, sobrang napakarami ng kumakain. And overpopulation underlies every environmental problem we face today. Sabi ni Cousteau, ni Jacques Cousteau, ito yung problema natin, environmental problem. Mas marami po yung kumakain sa kinakain. Because of overpopulation. Anong recommendation niya? Ito po nakakatakot recommendation niya. In order to stabilize world population, we must eliminate at least 350,000 people per day. Paano nila gagawin yan? Ay, napakaraming namatay ng COVID-19. Legal pa. Legal na pagpatay. Is it biblical? Yes. You check it out. Revelation, mamaya, mababasa ko po yan dyan. Revelation 23:18. Okay? Revelation 18:23. Kilala niyo po ba yan? Si Henry Kissinger? Patay na po yan. Isa sa history ng Amerika, siya po ay pinagpalit-palitan niya po ang mga iba't ibang presidente ng Amerika, siya po ay advisor. Ang sabi dyan, the population should be the highest priority of foreign policy towards the third world. The population, there is nothing wrong about killing people to keep the people from overpopulating. Wala namang masama. Kaysa naman na mamatay ang mundo. Is this biblical? Yes. Is this supported by the spirit of prophecy? Yes. Mamaya po, babasahin po natin. Sabi ni Henry Kissinger nung bata pa siya, control all, you control nations, control food, and you control the people. Alam niyo yung nangyari nung nakarang war between... Kaya laging may problema din sa between, ano nga po yun? Sa Middle East? Israel and Gaza, Israel, Hamas. Kasi kinakailangan nilang i-drama. Okay? But when you control food, you can control people. Yun ang nangyari po nung COVID-19. Sa Mountain View College, minsan doon, kasi malaki yung facilities ng Mountain View, yung pinakamalaking simbahan na mag-occupy ng maraming tao po sa Mountain View College. Doon, syempre lockdown. Sila misis po, mga frontliner sila. At nakita ko po doon mga kapatid, sila pag pumupunta palitan, allowed sila kasi maraming estudyante sa Mountain View College. Pero pagdating sa Valencia o sa Malaybalay City, yung pinakamalapit na cities from Mountain View College, ay makikita mo doon, kahit marami kang pera, hindi ka pwedeng magpabili kasi kinakahati-hatiin yung Dapat, no? Ganun po kontrolado.
Kahit mga presidente, vice president ng Mountain View College, hindi nga lang sila doon, inuutusan lang nila mga villager. Nakakahiya naman pumila. Pero lahat pumipila, mahirap, mayaman. No? Ito po rin po isa. Si Claire Chambers, humanist revolutionist. Sabi niya, Eco 92 Earth Charter. Nung 92 pa to, matagal na eh. Sabi niya, the present vast overpopulation now far beyond the world carrying capacity. Sa presenteng overpopulation na po, far beyond, hindi na kaya. Na ano po? Ng sanglibutan, carrying capacity. Ang sabi diyan, cannot be answered by future reductions in the birth rate due to yung palang mga contraceptives, sterilization, abortion, ito po'y design talaga. But must be met in the present by the reduction of numbers presently existing. Kaya yung pong sa China, sa South Korea, sa North Korea, sa Russia po, ano po yan? All roads to Rome. Bakit po? Kasi ang communism din mga kapatid, diniscuss yan ni Walter White. Na all roads to Rome, kahit ang communism po ay babalik yan po sa kapapahan. Ano po meron doon sa communism? One child policy. Isang anak lamang at pag nagkaroon ka ng dalawang anak, ikaw ay maaring kasuhan o maaring kunin nila by force ang iyong bata. Hindi mo alam kung anong gagawin nila. Because of overpopulation. Wala lang tayong kamalay-malay, no? Bakit pala may one child policy sa sa Russia o sa Communist Party? Okay? Kilala niyo po yan, naalala niyo po yan, si J.F. Kennedy? Sabi niya, there's a plot in this country to enslave every man, woman, and child. Before I leave this high and noble office, I intend to expose this plot, and he was killed. Historical po yan mga kapatid. Sabi ng Education 178 paragraph 3, pasensya na po kayo, wala akong pwedeng gamiting referensya. Kung hindi po ako Adventist, baka gamit ako ng ibang referensya. Pero no, I'm a Seventh-day Adventist. I need to use the reference of the writers na walang iba si Ellen White. All that prophecy has foretold us coming to pass until the present time has been traced on the pages of history. And we may be assured that all which is yet to come will be fulfilled in its order. Yung meron pang inaasahan tayong darating, ay mangyayari. We cannot hold that one. At ang sabi dyan, last day events, 128, let's read. Sooner or later, Sunday laws will be passed. Ano mangyayari sa Sunday law? Magkakaroon po ng universal lockdown. Ano pong klase ng lockdown? Revelation chapter 13, 15, 16, 17, na pag-implement ng Mark of the Beast Sunday worship, at pag hindi mo tinanggap ito, hindi ka makabibili at hindi ka makapagbibili. Magiging subukan po yan ngayon. Nangyari po yan ng COVID, pero hindi pa po pagsimba ang issue. Mga kapatid, pag dumating panahon na kapalit ng iyong pagkain for survival, ay hindi ka pwedeng sumumba ng araw ng Sabat. I don't know. Wala po pwedeng magmalaki o magyabang dito na ready na ako dyan. Kasi iba yung actual kaysa sa speculation. Okay? Mga kapatid, I'm sorry, no? Seryoso yung pag-aaral natin, pero maniwala kayo hindi ito pinag-uusapan ngayon sa church. Nalulungkot nga ako eh. Okay? Pero again, huwag tayong matakot. Kasi diba Daniel 12:1, it will be during the time of trouble that Jesus will come to the rescue. Bakit kinakailangan? Simple lang yan. Elementary, may test. Para pumasa, may test. High school, para pumasa, malaman lang nagsikap ka, para ipasa ka, may test. Lahat may test. You know what? Tingnan niyo po yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, pag sinabing sino mang sumampalataya, it's a condition. Whosoever believe it in Him, sino mang sumampalataya sa Kanya ay magtatamo ng buhay na walang hindi mapapahamak.
Yung kondisyon, mga kapatid, ay ang pananampalataya. At ang pananampalataya, ang hinihingi dyan, faith that will not falter under serious problem. Faith that will not falter under storm. Yung pananampalataya po, na kahit bumagyo, let me tell you a story na napaka-inspiring. Di ba? Unang paghuli kay Peter, di ba kinulong siya? At pagkakulong sa kanya, ay hindi pa naman dapat talaga, hindi pa tapos yung kanyang gawain. Dahil kay Peter, anong ginawa? Marami pong, mula doon sa kanyang rehas, at marami pang pintuan. At ang nangyari, mga kapatid, alanganin ng kagabi, dumating yung angels to the rescue. Pinalabas siya doon sa maraming pintuan at paglabas doon, nung iniwan na siya ng angel doon sa karsada, sabi pa po sa Acts of the Apostles, nakakatuwa eh. Parang naalimpungatan siya. Alam niyo yung gusto ko sa story? Mahimbing kasi ang tulog niya. At ang nakakatuwa, alam niya kinabukasan, execute po siya, pero nagawa niya pang matulog. Naalala niyo yung story ng kay Paul at Silas po? Di ba yung story noon? Bakit po nayanig? Bakit nagiba? Kasi nagsiksikan, yung mga angels, sabi po ni Ellen White, nakakatuwa kasi nagawa pa nilang umawit po sa panahon ng pagkakulong. At nung pinalabas na sila, bukas na yung selda, mga kapatid, nung makita nung gwardiya, na ano po, na makakawala na, ano nga po yung story? Di ba gustong magpakamatay? Pero sabi, no, huwag ka mag-alala, hindi kami lalabas dito. Nakakatuwang pananampalataya. Meron po ba tayo niyan? O naghahanda tayo sa ganyang pananampalataya? Mga kapatid, this is biblical. Kahit non-Adventist people, they believe. 2 Timothy 3:12, ang sabi, to those who live godly in Christ shall suffer persecution. Alam din niya ng kahit mga non-Adventist Christians na mayroong persecution darating. Hindi lang nila alam yung issue about sa Sunday worship. Yun yung wala sila. Na meron tayo. Okay? Sabi po dyan, Satan has remarkable power over the elements of nature. Bakit ko po tatalakayin to sa inyo? Para makita po natin yung picture kung bakit tayo po ay papunta doon sa climate change. Okay? Kilala niyo po ba si Greta Thunberg? Sino pong nakarinig? Thunberg. Greta Thunberg? Thunder tuloy. Sino po nakarinig ng pangalan niya? Sino siya? Siya ang pinakasikat na kabataan na nagkakating classes, pumupunta sa street, para manawagan to support the climate change. At siya ang nakakuha ng atensyon ni Pope Francis para manawagan na suportahan ang climate change. Bakit merong climate change? Mamaya po, talakayin natin yan. Ito po, temporal millennium. Honestly, mga kapatid, bihira ko po yatang meron akong nalaman na nag-discuss dito sa church. What is temporal millennium? Ang doktrina ng Seventh-day Adventist, after second coming, there will be 1,000 years in heaven. Biblical po yan. Pero, nung panahon ni William Miller, merong maling aral po doon. Una, walang literal second coming. At nung dumating sa panahon ni William Miller, saka naniwala ang sangkakristyanuhan that there will be literal second coming. Okay? And isa sa mga problema din, ang understanding ng karamihan po ay ang millennium will be temporal dito sa lupa. Ibig sabihin ng temporal millennium, basahin natin po natin. Sinabi ni Ellen White. Great controversy, take note po, 321 paragraph 1. Let me read dahan-dahan. Taking the manner in which the prophecies had been fulfilled in the past as a criterion by which to judge the fulfillment of those which were still future. He became satisfied that the popular view of the spiritual reign of Christ, a temporal millennium. Kailan po yung temporal millennium? Before the end of the world,
was not sustained by the word of God. Ibig sabihin, mauna po ang temporal millennium before the end of the world. Sinuportahan pa po yan. Ang sabi diyan, let's read. This doctrine pointing to 1,000 years of righteousness and peace before the personal coming of the Lord. Put far off the terrors of the day of God. Yan po yung fulfillment, sabi ni Paul na peace and safety, then sudden destruction. Magkakaroon po ng peace and safety. Pero sabi po dyan, magkakaroon ng temporal millennium. Alam niyo po ang ibig sabihin ng temporal millennium? Magkakaroon po ng one world leader, one world religion, one world government, one world policy, one world currency. Ito po yung fulfillment niya ng temporal millennium. Tuloy pong basa. But pleasing though it may be, sabi ni Ellen White, it is contrary to the teaching of Christ and His apostles, who declared the wheat and tares and to grow together until the harvest, the end of the world. Okay? Tuloy ko sa baba. Papis, tiknot po ha? Ang kapapahan. Papis, who boast of miracles as a certain sign of the true church. Magkakaroon po ng maraming miracles. Will be readily deceived by this wonder-working power. And the Protestants, having cast away the shield of truth, will also be deluded, madadaya. Papists, Protestants, and worldlings, kapapahan, protestante at mga taga-sanglibutan. Papists, Protestants, and worldlings will alike accept the form of godliness without the power. Ano po yung without the power? Without the power of the Holy Spirit. And they will see in this union ng Papists, Protestants, and worldlings, and they will see in this union a grand movement. Magkakaroon ng malaking movement for the conversion of the world and by ushering in the long-expected millennium. Dito po yan sa lupa. Pero hindi abutin po yan ng 1,000 taon. Kasi pag dumating po na yan, sabi nga, peace and safety, then sudden destruction. Ito na po. Anong connection ng temporal millennium sa Sunday law? Ito naman po sa Sunday. I think hindi kayo familiar, bro. Yung pinag-uusapan ngayon, are you familiar with temporal millennium? The whole world will support Sunday law legislation. Anong connection sa temporal millennium? Let's read. Last Day Events 136, paragraph 1. Basahin po natin. The wicked declared that they had the truth, that miracles were among them, that angels from heaven talked with them, and the great power and signs and wonders were performed among them, and that this was the ushering, ano po? This was the temporal millennium that they had been expecting so long. The whole world was converted and in harmony with Sunday law. Makinig kayo mga kapatid. Siguro nanonood man kayo ng news, no? Meron kayang tatangging bansa o leader ng isang bansa na hindi susupport sa climate change to save the world? Siguro ikaw na lang yung pinakasirang tao na nabubuhay sa lupa na hindi ka papayag. Ipinalabas po yan nila ng Catholic Church, ang dami-daming mga video na mga attracted, may mga animation pa, may mga napakaganda ng mga videos nila. Actually, nandun sa isa kong laptop na nakurap. Hanggang ngayon, hindi ko pa nailalabas yung file kasi nawala yung charger niya. Grabe. May connection po yung temporal millennium. Mga kapatid, nung last year, may news po na lumabas na 28 states in America in support po sa climate change, yung tinatag na Blue Sunday. Na they are trying to promote sa kanilang iba't ibang states sa Amerika na titigil ang pagkilos ng kanilang estado one day in a week, which is Sunday. At ang goal nila next year, sana totoo na, yung 22 states will be the same with the 28 states sa Amerika. Sana totoo na. Hindi pa kayo sawa? Alam niyo mga kapatid, 36 years, 37 years na akong naghihintay sa pagparito ng Panginoon. Seryoso po ako. Pero kung hindi man dumating si Jesus,
in my time, so what? Kung doon ako sa grave babalikan, hindi ko pa ipagpapalit yung temporal na enjoyment lang. Kasi eternal po yung kapalit ng walang hanggang buhay. Eternal po ang katapat ng loyalty natin, katapatan ng ilang taong pamumuhay. Okay? The final crisis. Satan was a murderer from the beginning. John 8:44. Testimonies, Volume 9, page 11, 1909. Let's read. The calamities para hindi kayo antukin. The calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous. They forecast approaching events, the greatest magnitude. Let's read. The agencies of evil are combining their forces and consolidating. Combining them. Tas consolidating para kung sisitan. Tas kayo yung, halimbawa lang, kayo yung mga fallen angels, nagko-consolidate. Alam niyo sa pag-aaral ko, wala pa yung 225, naka-ready na sila Satan. Tuloy po dyan. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world. And the final movements will be rapid ones. Wala tayong kamalay-malay, mabilis po yung mga bagay na nangyayari. Satan will bring great disasters. Mamaya meron tayong masaylan na pag-aaral, tuloy-tuloy po to. Sabi ng Great Controversy, 589, chapter 36 ito, paragraph 2, ng Great Controversy in Pending Conflict. Pasensya na po kayo. Sino po sa atin dito ang nagbabasa ng Great Controversy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sabi po ni Ellen White, kung meron mang libro na dapat pinakamarami at pinaka-circulated sa buong mundo, walang iba ang Great Controversy. Pero bato-bato sa langit, wag niyo ko isumbong ha. Baka isumbong niyo ko, hindi na ako makabalik dito. Lumabas yung Great Hope. Wala na si Martin Luther, wala na si John Huss, si Jerome, si John Wycliffe. Kasi pag inilagay po nila doon, magagalit ang mga Katoliko. Nakita niyo? Parang wala lang. Hindi ako naninira, pero gusto ko pong maintindihan nyo, there will be remnant among this church. Sa iglesyang ito, may remnant na hindi matatakot. Okay? Ano po ba yung second angel? Revelation 14:8. Babylon is fallen, is fallen, is fallen. Ibig sabihin, lalong titindi po ang karumihan, pangdaraya, fallen, babagsak ng babagsak. Ibig sabihin, magiging apostatize at magiging corrupt siya. At ang Seventh-day Adventists ang mag-e-expose dapat that Babylon is fallen, yung confusion. Okay? Satan works through the elements also to garner his what? To harvest unprepared souls. Ibig sabihin, itong mga calamities, elements of nature, ay inihanda ni Satan sa mga unprepared souls. Alam niyo po ba, kung maintindihan niyo? Ibig sabihin, bago madatnan ng 3 anghel na mensahe ang mga tao, papatayin niya muna para hindi magsisi. Maraming mga Adventists ang hindi ready sa panahon ng krisis, mga kapatid. Hindi ready sa ikalawang pagparito ng Panginoon kasi yung accountability nila. Na binigyan siya ng mensahe para i-warning sa sanglibutan. Pero ang sabi, in quietness, in quietude. May sinabi pa si Ellen White doon na statement po sa last day events na, anyway, hinulaan naman talaga yan na mangyayari. Mangyayari talaga yan. Ganyan lang ang reaction, parang wala lang. Let's continue. Let's read. Tingnan niyo po, Satan, let's read. He studied the secrets of laboratories of nature. And Satan uses all his power to what? To control the elements as far as God allows. Pinahihintulutan ng Diyos. Pero, ang sabi dyan, unprepared souls. Paano kung tamaan po tayo? Tinanong ko, handa na po kayo? Walang nagtaas ng kamay. Paano kung tamaan tayo ng tsunami, ng earthquake? Hindi ka handa. Alam niyo po yung nangyari sa Iligan at Cagayan de Oro, yung Sendong? Nagluksa pong Mountain View College. Kasi somewhere in Iligan, mayroong family doon, may family po doon ng faculty sa Mountain View College. Nung bumaha na yun, umuwi sila.
At tumungtong po sila yung pamilya, mga faculty sa Mountain View College, nasa Iligan sila that time, tumungtong sila sa bubong. Yung kanilang anak po, ilang taon mama yun? 5 years old. Ang namatay, inanod ng. At nung panahon na yun, after ng baha na yun, mga kapatid, 6 na araw ko sa Cagayan de Oro, nag-represent po ng Rescue 741, Mountain View College at Cagayan. Kami po ay namulot ng mga patay. At sa grupo po namin ng Rescue 741, pag may mga bata dyan, sabi ko walang gagalaw. Ako po ay tumutulo ng luha, ako dumadampot ng mga batang nalulunod. Ang daming matatanda, ang daming mga bata, meron pang buntis. Bihira yung namamatay na yung mga hamtong sa Bisaya, yung mga mature, marunong lumangoy. Pag pumapasok kami doon sa South Philippine Union Conference, doon kami kinater, mga Adventist rescuers, mga kapatid, pag pumasok kami sa shower room, amoy mo talaga na amoy patay ka. Tapos ilang araw ako nag-iisip nun, tapos na yung retrieval ng mga patay. Una kaming pumunta sa dagat. Namulot po kami, nakapampot po kami, naka-speedboat kami, namumulot kaming lumulutang na patay. At alam nyo po, walang patay mga kapatid na nakalutang na nakaganyan. Ano po, kung papaano? Kasi yung bigat ng kamay at ng paa, nakaganon po, nakataob. 6 na araw, tumigil lang po kami noon pagkasabat na. Nung wala pang dumarating, yung first 3 days namin, wala pang kadibag. Yung lalagay may zipper na kulay itim, na mga plastic, wala pa, nakatambak po yung mga patay. Alam nyo kung saan dinala? Doon sa may, ang barangay yung papunta ng Old SM, yung dating Old Airport. Doon sa basurahan, dinadala namin yung mga patay nakatambak. Ano yung pangalan nun? Nakalimutan ko na, Old Airport na eh. Yung sa unahan ng Union Conference, sa unahan nun, naandun yung old na SM. Nakalimutan ko na. Cagayan? Di ba yung may SM doon? Naandun yung basurahan eh, landfill. Doon namin dinadala yung mga patay. Alam nyo po, 2 lang ang pwedeng humipo ng patay. Ang military at mga rescuer. Pero yung mga sundalo, medyo takot, nababahuan pa. Ako mga kapatid, wala nasanay, parang dumadampot lang ako ng kung ano. Sobrang dami. Ito, sobrang dami. Galing sa dagat, umakyat kami ng ilog. Ilog sa baba, paakyat na ganun. At ang aking pinakamasakit na naramdaman, ang tao pagka nalunod po ay matigas ang tiyan, puno ng tubig, makinis, pero meron pong nakabukol doon. Only to find out, pagkuha namin, pag-retrieve ay buntis na babae. Kaya yung mga anak ko po yan, tinuruan po talagang magaling lumangoy ang mga anak namin. We love to swim. Kasi maraming namatay mga bata, hindi marunong lumangoy. Okay? Satan works through the elements also to garner his unprepared souls. Kanina, nagtaas kayo ng kamay. Hindi kami ready. Kung halimbawa ma-accident, hindi ka naman pinananalangin. Nakita niyo po yung point? When people die, automatic close of probation. Individual ang tawag dyan. At kailan po ang by church close of probation? Before Sunday law po, sarado ang pintuan ng awa. Hindi during, ha? Kasi pagbating ng no buying and selling, close of probation na. Saan mababasa? 1 Peter 4:17, that the judgment must begin at the house of God. Sa atin mauuna. Okay, tuloy po. Ang sabi po dyan, patuloy. Let's read. We are living in the time of the end. The fast fulfilling signs of the times declared that the coming of Christ is near at hand. The days in which we live are solemn and important. Tuloy po tayo. Ito, nakakatakot po ito. The Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. Plagues, mga sumpa, plagues and judgment are already falling upon the despisers of the grace of God. Lalo na po ngayon, napakaraming mga tao na ano po. You know what? Napakaraming tao ngayon na walang pakialam sa mga makalangit na bagay. Doon sa bahay po namin sa bahay po namin, sa bahay ng biyanan ko, sa bahay ni Mrs., gate po yan, tapos mga 10 meters, sa harapan po niyan, eskwelahan. Elementary po yan, Luis Ferrer Elementary School. Babae, lalaki, magugulat ka kung magmura, wagas. May ilan beses na po akong sinita dyan.
Tapos, nung paglabas ko, nagmura, may lalaki, matanda doon. Yung salitang wagas, hindi naman ako sanay niyan. Sabi nung matanda, tingnan mo magmura yung mga bata, wagas, no? Even children. Wala nang. Okay? Kanina, nakasakay kami sa bus no mama, no? Kaaway sa phone, walang tigil. Ayaw siyang iwanan ng girlfriend niya, tapos pero minumura niya. Lalaking, gawapo-gawapo. Sabi ko, sayang kagawapo nito. Sabi ko sa asawa ko, lagi ko sinasabi mga anak ko to eh. Sabi ko, walang magaling sa emosyon na bagay. Kapag yung usaping pag-ibig, kakalimutan yung pananampalataya. Okay? Ano po ibig sabihin ng Spirit of God is gradually but surely being withdrawn? Alam niyo kung tinutukoy dyan sa anong Revelation? Revelation chapter 17. Okay? Let's read. The calamities by land and sea, the unsettled state of society, the alarms of war are portentous. They forecast approaching events of the greatest magnitude. Tuloy po tayo. The agencies of evil are combined. Ay, inulit po. Sorry po. Ayan. Let's read. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Sabi dyan, apparently these calamities are capricious outbreaks of disorganized, unregulated forces of nature, wholly beyond the control of men, but in them all God's purpose may be read. Alam niyo mga kapatid, kung nagbabasa tayo ng Spirit of Prophecy, yung palang mga kalamidad na ito ay dapat nating maintindihan at mabasa. But in them all, God's purpose may be read. Hindi nga lang tayo nagbabasa ng Spirit of Prophecy. They are among what? The agencies by which He seeks to arouse men and women to a sense of their danger. Ibig sabihin, itong mga kalamidad na ito ay para magising ang mga tao. Kaso lang, cellphone lang katapat natin, wala tayong pakialam. I'm sorry po, hindi ako galit sa cellphone. Pero sa totoo lang talaga. Am I telling the truth? Cellphone lang. Okay? Eto na. Pope Francis and climate change. Are you ready? Let's read. Great Controversy, 575, paragraph 2. Basahin natin lahat, dahan-dahan na. Let's read. Later, the Pope gave directions that the parish priests should admonish the violators of Sunday and wish them to go to church and say their prayers. Bakit? Lest they bring some great calamity on themselves and neighbors. Sabi ni Ellen White na darating ang panahon, ang kapapahan ay magbibigay ng direksyon sa mga leaders ng simbahan at sila ay papayuhan na should admonish. Yung mga violators ng Sunday, kinakailangan wish them to go to church and say their prayers. Bakit? Kung hindi, lest they bring some great calamity on themselves and neighbors. Kung hindi sila babalik sa araw ng linggo para magsimba, manalangin doon, sila ay magiging dahilan ng mga grabing mga kalamidad para sa kanila at para sa kanilang mga neighbors. Watch out, we're going to Sunday Law, na pag-aaral. Huwag po niyong sayangin ito. Please, nasa halfway through po tayo. Let's read ang continuation. Samahan niyo po ko. An ecclesiastical council brought forward the argument. Ang ibig sabihin niyan, mula kay Pope Francis sa mga pari, magkakaroon po ng ecclesiastical council. Yan po yung picture na yan, mga kapatid. Yan po ay bahagi ng sumusuporta sa climate change. Sabi niyan, an ecclesiastical council brought forward the argument, since so widely employed even by Protestants. And let's read, that because persons have been struck by lightning while laboring on Sunday, it must be the Sabbath. Sabi, meron kasing mga tao tinamaan ng kidlat kasi nagtatrabaho ng araw ng linggo na siya ay Sabbath. Time will come and it came to a point that Sunday, sa mga articles po na binibitawan ni Pope Francis, they claim it as the Sabbath. Marami po yan. Let's read. Please. The decrees of council proving insufficient.
Yung council po, ecclesiastical council ang sabi, halimbawa tayo po ay mga leaders ng mga iglesia. Proving insufficient, hindi sapat. Anong gagawin? The secular authorities, mga government leaders, mga NGOs, sabi niyan, the decrees of council of churches, providing insufficient, the secular authorities were besought, tatawagin po sila to issue an edict. Sila po ang kinakailangan. Wala naman tayong magagawa, wala tayong kapangyarihan. Sila ang sabihin natin na gumawa ng batas. That would strike terror to the hearts of the people, na magiging dahilan ng matatakot ang mga puso ng tao, and force them to refrain from labor on Sunday, upang mapilitan sila na tumigil na magtrabaho sa araw ng linggo. Yan po yung nangyari ng COVID-19. Pag sinabi ng Estado na lockdown, at kung wala kang QR code, hindi ka makakabili, hindi ka makapagbibili. Nakita niyo po kung ano yung bunga at yung kanilang nag-gain? Nagkaroon ng mindsetting na pag dumating yung lockdown ulit, sumunod na lang tayo. Kasi kung hindi, wala, gutom tayo. Are you following? Are you listening? Baka nagsasayang po ako ng laway dito mga kapatid. Seryoso po ako sa pinag-uusapan natin. The secular authorities will make the law. 2015, nagsimula po yung encyclical authority o Laudato Si. At nung last year po, ay lumabas po yung Laudate Deum. Ano po yung Laudate Deum? Hindi po, encyclical authority o official letter po ng Pope Francis. At ito'y may kapangyarihan una sa Catholic world, and it will influence the world. Ang Laudato Deum, ang sabi niya, anybody who will not support itong mga kabutihang ito ng climate change to save the earth ay kinakailangang parusahan. Nino po? Nung mga secular authorities. Mga kapatid, walang bansa na hindi support sa climate change. We're heading to that. Papunta po tayo dyan. Galing kami sa Romblon, wala kang makita kahit anong plastic doon. Kasi matagal na yan, Mindoro din. Di ba nga, Save Mother Earth, bawal ang cellophane, kinakailangan po ay paper bag. Maliliit lang po na batas yan, but the world supports it. Okay? Patuloy po, Great Controversy 575, paragraph 3. Let's read. At a synod held in Rome, all previous decisions were reaffirmed with greater force and solemnity. Sabi ni Ellen White, darating, babalik ulit yan sa Rome. At yung mga dating decision, i-reaffirm with greater force at na may kabanalan pa. Hinihintay ko po yan ngayon mga kapatid. Ano ibig sabihin ng synod? Synod means an ecclesiastical governing or council, an assembly of bishops of Roman Catholic Church. Pinaghahandaan na po nila yan mga kapatid. Let's read. They were also incorporated into the ecclesiastical law and enforced by what? The civil authorities throughout nearly all Christendom. Mga kapatid, naghihintay na lang po tayo na isa sa batas. Pero I believe meron pang mangyayaring worldwide o universal vaccination. Narinig niyo po? Naalala ko si Mrs. Ayan, may brace po yan. Pumila po kami niyan sa Orthopedic Center, Philippine Orthopedic Hospital. Ay may mga nakalusot doon na pumasok po doon na mga walang mask. Lalo na ako, hindi sanay. May tumayo na worker doon. Oy, bawal dito, walang mask. Alam nyo ba na may parating na mga delikado, mas nakakatakot pang mga virus sa buong mundo na naman ngayon, may parating na? I think last month, 2 months ago. Kasi 5 beses na kami pabalik-balik po dahil po dyan, marilibre ang... Kami po'y walang sweldo. Kaya pumipila po kami, nakaranas po akong pumila ng 6 na oras sa social welfare para lang po makakuha ng discount. Okay? Tuloy po tayo. Anyway, I would like to call my children with my wife to sing again. Bago ko ituloy kasi please, let's sing.
Ako yung hindi aantukin dito kasi ako yung paikot-ikot pasalita ng salita eh. Okay lang po? Awit kami? Please, please, baka patulugin niyo naman. Awit po kami ng isang awit po namin na... Okay po. Shall we all stand muna po? Take a deep breath. Okay? Sit. Ganito niyo po. Tapos, imaginary po na gusto nyo maputin yung ceiling. Let's start. Ano po kayo? Mag-tiptoe. Yan. Again. 3 rounds. Okay, tiptoe. Yan. One more. Okay, then deep breath po tayo. Relax lang po, nakaganito, nakaganyan. Yan. Inhale sa ilong. Inhale. Okay, thank you very much. We will listen first to the music and song. Ha? Awit tayo? Saan guys? Ay, hindi ko ano. Oh, ayun. Hard times. Okay po pa kayo? Alas 4 na oh. Kaya nyo pa po? Ako kaya ko pa. Sayang naman hindi ko tapusin, mabibitin kayo. Na, we love to sing as family. Mas maganda sana may gitara. Muntik pa kami hindi nakapagdala ni Kilen. Sabi ko walang gitara doon, walang maliban sa piano. One of our favorite songs po ay ang title ay Hard Times. Hello. Test. Is the rain falling from the sky, keeping me from singing? Is the tears falling from your eyes, cause the wind from singing? But don't you fret now, child, don't you worry. The rain will help you grow, so don't try to hurry the storms along. Hard times makes you strong. I know how long that they can see. Storm clouds hide your face, and if the rain dissolves your dreams, just remember His amazing grace. Don't you know?